Trillanes may expose sa Supreme Court. Natutuliro na raw po ang Supreme Court. Lalong-lalo na po si Justice Leonel. Ayon po kay Trillanes, hindi ni alam ni Justice Leonel paano niya babaliin ang desisyon. Kasi delikado to po to. Nandito tayo sa point na kapag pinanindigan ng Supreme Court to, malaki pong kaganapan ang mangyayari. Malaking pasabog to. Dahil pa lang sa desisyon nila na pagkakamali at paninindigan nila, abay delikado tayo. Abay malupit. Pakinggan nyo po to expose ni Trillanes. Its ruling on Vice President Sara Duterte's impeachment case. In a social media post, Escudero suggested that Soto appeared to be siding with the House of Representatives, adding the hashtag, "The Senate is not your playground." Soto later clarified that he... Yabang ni Chis, no? The Senate is not your playground. Anong yabang ni Chis, no? No? Bakit? Ano ba yung Senate sa inyo? The Senate is our bank. Ganun ba? Chis? The Senate is our bank. Dapat gano'n na hashtag mo eh. The Senate is our bank. The Senate goes to our pocket. What the fuck? Dapat gano'n, Cheese. would only support charter change if the Supreme Court rejects the impeachment case despite the House's appeal. He stressed that his loyalty remains firmly with the Constitution. Now, to share insights regarding this issue and other matters, we are joined by former Senator Antonio Trillanes IV. Good morning, Sen, and thank you very much for joining us. Good morning, Diego. Okay ba yung sounds? Naririnig nyo ba, matatanda? Okay? Baka hindi nyo naririnig, ha? Okay? And Miss Angela. Okay, Sen, ang daming issue, no? Pero magsimula tayo po sa nangyaring impeachment, yung pag-archive ng impeachment. Ano po ang take nyo sa desisyon ng Senado regarding this? Ang bottom line dito, the impeachment case is still alive. Mm-hmm. So it boils down to the decision of the Supreme Court at this point. Mm-hmm. Ang difference kasi nung pag-archive at doon sa pag-table is pag naka-table, hindi na kailangan ng motion to bring it out again. Mm-hmm. Ang concern kasi nila Senate Minority Leader Soto is pagka nag-archive kasi, pwede pa rin ma-overrule ng majority yon kung may motion to revive it or take it out of the archive. But I think pagka naman nag-reverse na yung Supreme Court, untenable na yung position ng mga anti-impeachment senators kasi sinabi nila they will follow the Supreme Court, they should follow the Supreme Court. But the question there, Senator, let's say hypothetically, nag-reverse nga yung ruling ng Supreme Court. So what happens now there? Will the Senate, should the Senate follow yung Constitution, let's say forthwith, proceed na kaagad, o kailangan pa nila sundin yung, pagbotohan na i-open yung in-archive or retrieve yung in-archive na impeachment case? It will have to go through that process kasi na-archive siya. So kailangan merong magmo-motion sa any senator to take it out of the archive para mabalik siya sa table. So that would require a majority of the senators. So ganun talaga yung proseso eh. Kahit na i-compel yung Alam nyo, dapat kasi talaga, motion to table lang po yan. Kaso, marami pong demonyo sa Senado at talagang pinagtulungan po. Magmo-motion to dismiss, wala naman sa rules. Diba? Mga mukhang tanga. What the fuck? Diba? Ganun po nila binababoy ang Senado. Doon pa lang po, alam nyo nang binababoy eh. Motion to dismiss, ilang beses na nilang inirit yan. Pero wala sa rules, pinipilit nila ang wala sa rules. Ano pong tawag doon? Ano pong tawag doon? Kababuyan na yon. Binababoy talaga nila ang konstitusyon. 'Di ba? Ang Senado po, hindi ka pwedeng maging magmalabis ka sa mga rules diyan at siyempre lalong-lalo na sa konstitusyon, pero sila
harap-harapan po sa taong bayan, pinipilit nila yung mali. Grabe, no? Oh. Diretso. ng Supreme Court na forthwith mag-trial kayo, the senators will have to go through that process pa rin. Pero nakita ko naman, ano na yon, ano lang yon, procedural na yun at that Alright, point. Kasi hindi na sila pwede magmatigas doon dahil yun na may decision na yung Supreme Court. Senator Trillanes, no, may mga iba-iba kasi interpretation then regards sa tabling. No? Parang kay, I think it was retired Justice Ascuna was saying, mas okay na rin daw ang archive. Ang problema daw sa tabling of the motion is baka anytime may isang senador daw isipin na, teka lang, naka-table to, tatawag ako ng motion to dismiss. Kaysa pag naka-archive, hindi na pwede gawin yun. Theoretically pwede yon, pero na-exhaust na nila yung debate doon eh. Kung nanaig yung pagte-table, ibig sabihin nun, yung argumento ng mga for archiving of the impeachment case, natalo na yon. So, ano na naman yun? Magiging impertinente ka na tao ka ini-insist mo yun on every moment or every opportunity. Obvious ka na nun. So, Obvious na walang yung senador ka na nun pag ini-insist mo, tinable na nga, tapos, saglit i-dismiss na kaya natin. Sobra ka na nun, walang ya ka na nun. Kumbaga, mga ano ka na nun, mga, siguro, kung ini-insist mo yon, mga Bato de la Rosa ka na nun, di ba? Mga Bato de la Rosa, Robin Padilla ka na nun. Di ba? Commission on Ethics. What the fuck? Diba? Diba? Magkakaroon ka ng Commission on Ethics. Pagayin mo si BBM. Uy! Yusek! Yun si Yusek Yusek, pasensya na po, Yusek, nandito pala si Yusek. Yusek, pasensya na po. Nahiya tuloy ako. Pasensya na po, Yusek, hindi po. Commission, bago kasi yun eh. Commission on Ethics, sorry po. Nahiya tuloy ako. Easy lang po tayo, Yusek, kasi po, hindi nainis lang po kasi ako, Yusek, kasi lagi pong in-hit yung mga DDS in-hit. Dapat magtayo ng Commission on Ethics. What the fuck? Pasensya na po, Yusek, ayan mag-subscribe kayo kay Yusek, ire-react pa naman natin yung ang ganda ni Yusek. Nakita ko doon sa TV5, Gusto ko nang i-react, busy. Ang ganda, parang si nanalo ko si Beta Mayo, ang ganda-ganda pa. Si Beta Mayo to Kita ko interview sa TV5, naka-red siya. Si Beta Mayo, parang si Beta Mayo nag-iusik natin. Tayo na. Ano Beta Mayo to Sabi sa akin hindi si Yusik, Yusik Lecras. Si Yusik pala to, si Beta Mayo. Sorry. Sip-sip? Anong sip-sip? Ano kayo Totoo yun! Palagay ko, hindi naman yun ang issue. Pero kung naka-table kasi yan, ilalabas na, mas madaling ilabas. Pero sabi ko man, ano lang ito parang procedural lang ito pinag-uusapan. Ang bottom line, everything now is in the hands of the Supreme Court. Yes. So, abangan natin Speaking of the Supreme Court, Senator, historically, no, and sa iyong interpretasyon sa mga pangyayari, ano po ang tingin yung chances na either ma-overturn to or ma-uphold ang decision ng Supreme Court? Historically, yung Supreme Court, nag-dig in yan sila doon sa kanilang previous decision. Except kung factual error ang basis ng Yun nga earlier decision. Ang problema po kasi natin dito, the problem is, they have decided so controversial,
They have decided so controversial. Okay? Baka mag-English tayo. Mag-English tayo para pag baka makuha tayo sa PCO. They have decided so controversial because they just do not decide. They amend the Constitution itself. It's so very alarming. You know? Okay? The decision they made is so very controversial because amen. Amen. Diba? Tagalogin na nga natin. Diba nakakagulat po to na halos ang desisyon po ng ating mahal na Korte Suprema, kapita-pitagan, kagalang-galangan na Korte Suprema, inamyendahan po nila ang desisyon. Nagkaroon po ng amyenda at sabi po ng ating mga legal luminaries, wag na po natin pag-usapan yung illegal luminaries, yung abogadong kabayo na laging kinokontent si PCO Beth Amayo, Yusek Claire. Wag na natin pag-usapan yon, illegal po yon. Dito po tayo sa legal luminaries, wag sa illegal luminaries. Di ba? Okay po magdesisyon. Okay po magbigay gabay. Okay po magbigay paalala. Dahil ang Korte Suprema po, sila po ang taga-balangkas ng ating konstitusyon. Pero po sa nangyari ngayon, nagkaroon po ng pagbabago. At ang pagbabago po, hindi po nararapat sa sitwasyong ito. Dahil ang pagbabago po ay malaking diferensya sa naganap ngayon. Binago po nila ang nilalaman. Binago po nila ang yapak na susundan. Kaya po, otomatiko na ito po ay unconstitutional. Di ba po? Kaya yun po ang inaabangan natin ngayon eh. Dahil po pag ang Supreme Court po, sa totoo lang po, marami po tayo narinig ng mga legal luminaries, may akda ng konstitusyon, sila Yusek Claire at iba pa. Nakakatakot po. Dahil safety na, ligtas na sila sa impeachment. Nandun po yan, nireact natin sa inyo. Ang Korte Suprema ay nililigtas ang sarili nila sa impeachment. Doon po tayo nagtataka. Bakit mo kailangan iligtas ang sarili mo sa impeachment? Kung ang nilalakaran mo naman po ay totoo at wasto, bakit natatakot kang makulong? Kung pinaglalaban mo ay katotohanan, wala kang dapat ikatakot. Bakit mo kailangan lagi ka nandiyan sa pwesto? Lahat naman ay temporary lamang. Kung ginagawa mo naman ang katotohanan, bakit natatakot ka maalis? Kung kaya mong ipagtanggol ang sarili mo laban sa mali. Kung hawak mo ang katotohanan, napakasimple. Hindi nyo dapat ginagawa yun, mahal namin Korte Suprema. Bakit nyo inaalis yung sarili nyo na hindi kayo may impeach? Hindi kayo habang buhay dyan. Temporary lang yan. Diba? Paano na yung kinabukasan? Kung magkaroon tayo sa kinabukasan ng mga Korte Suprema na talagang nasilaw sa kapangyarihan, paano natin matatanggal yun? Huwag natin isipin yung pangkasalukuyan. Isipin po natin ay ang kinabukasan dahil lahat ng bagay ay temporary. Ayan po ang aking balagtas mula sa Kinadyot, Bulacan. What the fuck? Ngayon, ayaw naman nilang maging ganon kasi babasahin sila ng mga law students, mga lawyers now and in the future. Ngayon, kung palpak yung naging decision nila based on a factual error, hindi naman kaya rin ng kanilang ego yon o pride nila yon. Tama. So, they may correct it. Pero ngayon, we're getting information na baka itong si Justice Leonen maghahanap ng ibang lusot. Yan, naririnig nyo ha. Ayan po, si Trillanes po nakakuha po ng impormasyon. Katulad po nung nakaraan, meron pong nag-leak ng information. At si Trillanes po nakakuha na naman po ng informasyon na babaliin po ni Leonen uli. Gagawa siya
gagawa daw po umano, sabi ni Trillanes, ng panibagong bersyon pero hindi pa rin po pabor sa taong bayan. Yun po ang nababalitaan ni Trillanes. Tuloy pa natin. Ang nababalitaan kami na ang tinitignan niya is yung House daw ay hindi sinunod yung kanilang sariling internal rules. Pero ang problema nun, hindi kasi yun ang role ng Supreme Court. Sa kanila lang, ang role nila is kung hindi sinunod ng House of Representatives yung kanilang constitutional mandate. That's right. Kasi po nagtataka tayo eh. May nakalagay po doon na hindi daw po pinaalam sa mga congressman na dadali na sa Senado. Yun po ang medyo nakakabaliw. Kailangan daw kapag dadali na sa Senado, magbobotohan pa. Dadali na ba natin sa Senado? Oo. Meron dun eh. Yun yung sinasabi. Di ba? Nagkapirmahan. Ngayon daw, kailangan mo daw ipaalam doon na dadali na sa Senado. Dadali na sa Senado. Dali na yan! Tapusin! Tapusin! Pero mo merong ganon? Eh sa totoo lang po, kapag napirmahan na, ibig sabihin, walang destinasyon yan kundi sa Senado. Ang gusto ng Korte Suprema, ipaalam daw po sa mga congressman na magboboto sila na dadali na sa Senado. Dadali! Dadali! Gara, di ba? Kailangan daw ipaalam doon sa buong Kongreso na dadali na sa Senado. Dali na yan! Wala. Alam nyo, nakakabobo po yun. Bakit po? Kung aatras po tayo, yung Erap Estrada po, winalangya po labis-labis. Pero wala tayong narinig sa Supreme Court. Walang iya po yung pagkadali ni Manny Villar kay Erap Estrada. Ang dami pong, pinakita ko sa inyo, ang dami pong tumataas. Your Honor, Mr. President, hindi po nila pinapakinggan pero diniretso nila sa Senado. Kung babaliin ng Korte Suprema yan, malaking paglabag po yan sa ginawa kay Erap Estrada. Singilin natin si Villar bukod sa crime water against humanity. Patayin mo si BBM. No joke. Di ba po? Di ba? Hindi pwede silang maabsuelto doon. Winalangya nila. Ibig sabihin, kung i-convert nyo po yan, mahal namin Korte Suprema, pwede namin i-implement po na walang ya si Villar, walang ya si Subiri, walang ya si Cayetano, dahil ginago rin nila ang konstitusyon. Kung ipipilit nyo po yan, dahil yon hindi pinaalam sa iba't ibang congressman ang ginawa nila. Kung ipipilit nyo po yan, pwede nating singilin si Villar, si Cayetano, si Subiri sa ginawa nila at kahit at sino pang gumanap na prosecutor doon. Kaya malaking desisyon po ang ginawa nyo. Sisingilin ng taong bayan yan. Kung ganun pala yung pattern, winalangyan nyo si Erap Estrada. Pwede kayong balikan ng taong bayan. Diba? Kung kailangan pang ipaalam ang bawat isa, ipaalam pa, hindi po pwedeng ganun. Oh. 10 days na 10 session days na referral at yung once a year na ban. Ito, yung internal rules ng House kasi, pwedeng wini-waive yan eh. By the majority, anytime. Tapos, ang nakalagay sa Constitution, yung House ang may diskarte. Hindi mo sila pwede pakialaman kung paano yung proseso nila. They can do away with the rules, they can suspend it. Pero bottom line, sinunod nila yung kanilang
constitutional mandate. Okay, so Senator, I was wondering if you were able to read the SC ruling, and do you also believe, like the other legal luminaries have said, that the ruling is based on factual errors? Yes, nabasa po natin 'yan. In fact, nabasa natin 'yan even before nagkaroon ng ng promulgation nung that Friday before the SONA. Right. So, and doon pa lang kita natin hindi nila inconsider yung answer ng House of Representatives. And yun na nga ang point doon. Kaya nyo sila hininga ng mga detalye na gano'n para maging solid yung magiging desisyon nyo. Pero obviously, hindi ipinasok yun. Ang naging basis nila was the ABS-CBN article na kinorek pa. Kinorek naman ng ABS-CBN. Nasabi nila walang plenary vote, pero in fact, it said in their report that there's a plenary vote. Yes. Oo. Why do you think, Senator, dinisregard or not disregard, pero hindi tinignan ng Supreme Court ang sagot ng House? Well, kasi historically, they look at all angles, no? Especially with something this important. For example, yung explain ni Senator Tito Soto, yung interpretation ng CND adjournment versus a regular adjournment. Medyo critical din yon. Yes. Marami, no? Maraming mga nakitang factual errors. Ngayon, yung motivation dito, ngayon, highly suspicious. Kaya nga, di ba, may mga iba't ibang mga sektor na nagsasabi na hindi House of Representatives ang nag-violate ng Constitution dito. Ngayon, itong Supreme Court ang nagba-violate ng kanilang constitutional mandate. Di ba? To just... Ito po, para lang maliwanagan kayo. Ito po kasi to, parang DDS din to na abogadong to eh. Ito daw po, sabi dito, February 5, House Secretary Velasco transmitted the articles of impeachment to the Senate even without a plenary vote. Ibig sabihin po, kailangan ng plenary vote pag titransmit sa Senate. What the fuck? Ayan po. Ayan para malinaw lang po, baka sabihin nyo, iniimbento ko eh. Ayan Ayan, etong nakaano. House Secretary Velasco transmitted the articles of impeachment to the Senate even without a plenary vote. Ibig po sabihin, yung sinasabi ko nga sa inyo, ipapadala ba natin sa Senado? Ipadala niyo yun! Paano nangyari pong ganon? What the fuck? Paano nangyari yun? Inamyendahan nyo eh. Bakit yung kila Bilyar? Wala plenary vote yun. Pinukpok ng pinukpok. Bakit ngayon, pinahihirapan nyo ang pag-i-impeach? Korte Suprema. Padali yun! Paano yan? Kung yung iba ay hindi pumayag, hindi tuloy na naman ang impeachment. Yung pirma mismo, yun na po ang magsisilbing hudyat na pumapayag na sila sa impeachment. Sang-ayon, bahagi. Kasi wala pong patutunguhan ng impeachment ayon sa konstitusyon, kundi sa Senado. Bakit kailangan pa natin magbotohan, mahal naming Korte Suprema? Bakit natin kailangan magbotohan na ipadala pa sa Senado yan? Doon naman po ang antungan ayon sa konstitusyon. Impeachment court ay sa Senado. Ang pag-i-impeach ay sa Senate, ay sa Kongreso. Ba't kailangan pa tayo magbotohan? Sa plenaryo ng Speaker, I would like to tell the plenary that this impeachment complaint will go to the Senate. Please vote yes. Yes! Masyado pong kaduda-duda. Ayan po, etong abogado na to, sinasabi niya na hindi daw nilabag ang saan naman tayo makakita na iboboto mo pa. Eto at 4:47 p.m., February 5, House Secretary Velasco transmitted the articles of impeachment to the Senate even without a plenary vote. However, no
No formal action was taken by the Senate. Oh, bakit mo papaalam pa? Ano yan? Saan nangyari yun? What the fuck? Oh. Oh. Etong abogadong to, pinaninindigan niya na tama yung Supreme Court. Eh, di love mo sila. What the fuck? Yung mga nagba-violate ng Constitution, sila yung nag-overreach dito. And they are committing actually an impeachable offense dito sa kung i-affirm nila Diba? Simple lang po yung logic kahit hindi tayo tapos sa pag-aaral. Kapag pumirma ka, yun po ang sinyales na pumapayag ka. Ang signature po, validation yan. Kaya tayo nagsisignature, binavalidate mo yung document. Validated, sumasang-ayon ka. At bakit ka magbobotohan na tatakbo sa Senate? Eh, doon naman talaga patungo yan. Mahal na Korte Suprema, wala pong patutunguhan ang ating impeachment sa Kongreso kundi sa Korte Suprema, ay kundi sa Senado. Hindi naman sa Pangulo. Oh, tinitechnical nyo masyado parang Senado. Tinitechnical nyo. Hinahanapan nyo ng bale, gaya nga ng sinabi ni Trillanes. Hinahanapan nyo ng bale para talagang ma-unconstitutional. Diba? Oh. yung decision nila. I want to go back to what you said earlier, Senator. You said baka humanap ng palusot ang Supreme Court dahil nga if ever baka hindi sila mag-reverse ng kanilang ruling, and you had information na hahanap po sila ng dahilan nila to uphold their ruling. Justice Linen. Their ruling. Yes. Mhm. Yes. Can you expound Ganun na this nga yung information po? ginagawa ngayon kasi they want this decision to be accepted by the legal community. Kasi mahirap na maggumawa sila ng Supreme Court decision na talagang isusuka ng legal community. Yun nga po. Sa ating pong buhay, meron po tayong tinatawag na mga veterano. At sa mga veteranong yan, hindi po natin isinasawalang bahala ang kanilang opinyon, gabay at panukala. Dahil nanggaling sila doon. At ang iba dito, gumawa ng konstitusyon, buhay pa. At ang iba dito, nanggaling mismo sa Korte Suprema. Kapag sila galing Korte Suprema, hindi nila matanggap ang institusyon na minahal nila na ganyan po ang desisyon, may mali. At hindi, okay lang po sana kung isa lang ang nagsasabi. Pero ilan po ang nagsasabi may akda ng konstitusyon? Ilan? 3. Oh. Mga tiga-UP, mga tiga-Lasal. Oh. Mga ex-associate justices. May mali po talaga. Kaya po ang Korte Suprema, maghahanap sila ngayon ng paraan na matatanggap ng legal luminaries. Dahil hindi po katanggap-tanggap po talaga. Dahil kung ang Senado tinitechnical, eto po, sinobrang technical na pati yung bawat galaw. Ibig mo sabihin, bawat galaw kailangan gusto ng Korte Suprema, boboto. Pagtapos po ng plenary vote na nakuha nila yung 1/3, magkakaroon pa ng isa pang vote na papapayagin na dadali na sa Senado. Hindi po ba masyadong exaggerated? At hindi natin masisisi po ang framers ng Constitution. Sila po yung gumawa nun. At ini-interpret nyo ng mali. Yun po yung problema natin dito eh. Diba? Yung naglimbag, yung nag-interpret, minali. Diba? Kaya si Escudero, nilimbag nila ng forthwith, hindi naman daw immediately. Ay pusang ina. What the fuck? Patayin mo si BBM, no joke.
'Di ba? Yun eh. Sabi ko nga, hindi lang ito ganyan. This is actually an impeachable offense. Oo. Yung magdagawa sila ng panibagong mga proseso na hindi nakasaad sa Constitution, violation yon. Ngayon, pwede silang ipatawag dito. Pero Yeah. mabigat itong gagawin nila. Ayan na. I think si Justice Leonen, naghahanap pa siya ng siguro, ng possible way para ma-justify yung earlier decision niya. Pero talagang factual error yung yung basis eh. Talagang tinatarget po talaga ni Trillanes si Justice Leonen. Tinatarget po talaga. At tandaan po natin mga kongreso, impeachable po kayo. Kaya nga po, yung sinasabi nyo hindi kayo impeachable doon, hindi papakinggan ng taong bayan yan. Kahit ilagay nyo doon hindi kayo may impeach, hindi kayo ubra sa taong bayan. Pag ayaw sa inyo ng taong bayan at kitang-kita ang pangbabraso nyo, hindi pa pwede yan kahit 100 beses nyo sabihin doon na hindi kayo may impeach. Hindi kayo mananalo sa taong bayan, Korte Suprema. Hindi kayo mananalo. Pag ang taong bayan po nagalit, kahit anong posisyon nyo, presidente ka, natatanggal, kayo pa. What the fuck? Hindi kayo, pag nabisi talaga ang taong bayan, bumibuelo pa yan, naghihintay pa sa desisyon nyo eh. Dahil kahit pa paano, pinagbibigyan pa kayo ng leeway eh. Pinagbibigyan kayo ng tsansa. Pero kung talagang ang nyo, lalo nyo pang dadaragin sa pangalawang motion for reconsideration nyo, dadaragin nyo pa lalo, ay iba yun. Senator, when you spoke to, I think the other day, si retired Justice Carpio, sinasabi niya, very similar sa sinabi mo, pero parang ang sinabi niya kasi medyong glaring na ang error. Pag glaring kasi ang error, usually, ang ugali ng isang justice, pag hindi mo maipagtanggol ang sarili mo, may reverse the decision. Usually, yung non-reversal is pag merong defendable pa daw ang position. Ang tanong dito, Senator, he also mentioned, si retired Justice, the use of the Ombudsman in case the Supreme Court upholds its decision, pwede daw dumaan sa Ombudsman to either take a look at what they did or to take a look at VP Sara's case as well. Do you think option to in case na ma-hold yung decision ng Supreme Court? Are you referring to making Officials Sara Duterte accountable via the Ombudsman? Yes, and Yun also ba po, yun? and also how to overall to investigate, use the Ombudsman po to investigate daw the okay. entire process. Well, pwede siguro yan, pero remember, wala pa nga tayong Ombudsman, ombudsman. correct. Wala pa tayong ombudsman by eh. September. So that may take several more months. Baka by then, ready to file the next one na tayo, which is February. At yun na nga yung pointlessness nitong exercise nito ni Justice Leonen eh. Kasi if the idea is to do everything to block this impeachment now, 6 months from now, pwede na ulit mag-refile eh. Kahit yung sinabi nilang proseso na kailangan mag-investigate sa Justice Committee, etc., gagawin niya ng House, a determined House of Representatives will still go through that process. At yun lang. So, uulitin, why prolong the agony? Lalo pang magkakos ng instability yan. Kung Yes! ginawa mo na ngayon, tapos gagawin mo ulit, Yes! so it's pointless. Tapos in-expose pa nila yung sarili nila sa pagiging baka ma-impeach din sila dito at iimbestigahan itong proseso na sinasabi niya. Kailan mo ginawa itong decision na ito? Kailan nyo i-distribute? Kailan nyo binasa? Kasi bagyo ito nung nangyari ito. Walang pasok pero talagang pinilit para pumasok. Tapos imbis na mag-deliberate sila nung araw na yon, diretso na promulgation. Tapos Talagang- weekend. Bumagyo yan ha! Bumagyo! Yung pa yan ha! Alam nyo, kahit gaano po talaga katalino yung tao, kahit gaano katalino yung tao, wala eh. Ma-obvious mo pag gagawa ng mali eh. What the fuck? Diba? Ma-obvious mo eh. Kita mo hinabol nila? Hinabol nila eh. Hinabol eh. Weekend pa, Senator. Nagmamadali. Weekend Oo. to the zona. Highly suspicious. Oo. Yeah. All right. So before we move on to the next topic, Senator, I would like to ask
Also about your comment regarding this recent trade barbs po ng dalawa sa Senado po, ang inyo pong former colleagues, si Yeah, Senator oo. Chis Escudero at saka si Senator Tito Soto, when in fact po sinasabi ni Senator Tito Soto that he's open to open nga pong usapin itong constitutional amendments dahil nga daw dito sa nangyaring recent ruling. And sinabi po ni Senator Chis Escudero, kumbaga parang Senate is not your playground at parang pinapakita daw po na nagsaside si Senator Tito Soto sa House of Representatives. Alam nyo yung ganyan na mga debate exchanges na mga arguments natural naman yan sa Senado, no? That's in fact that was how the institution was designed para sa mga ganyan. Pero kailangan lang yung ibang medyo hindi na dapat nandoon sa plenary dinidiscuss, pwede yan sa caucus dinidiscuss. Pero ngayon, parang medyo may mga pinaguhugutan sila. Alam nyo, si Senator Soto naman, he knows his parliamentary rules. Kasi yan yung... Kaya nga po, alam nyo tayo suporta talaga tayo kay Tito Sen na malupit po talaga, na pinaglalaban po ang katotohanan. Kaya, saludo tayo dyan. At nga pala, ano ko lang sa inyo, si Justice Leonel po, siya rin po ang humawak sa Ferdinand Marcos Jr. versus Leni Robredo. Ayan para may idea lang kayo si Justice Leonel ang humawak sa kaso ni Ferdinand Marcos Jr., PBBM, versus Leni Robredo. Okay!